Ito po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6. Ganito po ang ating mababasa. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Purihin ng Panginoon sa Kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ayan, praise the Lord. Naalala ko si Ma'am Petong eh. Sabi niya kanina, buti lang hindi nabanggit yung pangalan niya. Kaso nung lumabas ka, nabanggit yung pangalan mo. Ayan, happy anniversary po. Advance happy anniversary po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. In Philippine setting ay nagdiriwang ngayon ng araw ng mga tatay. No? Happy Father's Day sa Philippine context. Sa lahat ng mga kalalakihan ay tayo po ay bumabati ng araw ng mga tatay. Kapag nababanggit yung Pilipinas ay atin pong naiisip kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas sa tayo po ay napapabuntong hininga. No? Tayo po ay nalulungkot, no, sa sitwasyon ng ating bansa. At hindi naman pwede tayong mga tuwiran na bahala sila doon basta tayo nandito. Hindi tayo pwedeng mga tuwiran na ganon. Sapagkat ang ating dugo at ang ating ugat ay nandoon. No? Marami tayong mga mahal sa buhay nandoon at isang araw ay uuwi tayo doon. No? Kaya ang ating pong damdamin ay nasa diwa ng panalangin. Tayo po ay nananalangin at lumalapit sa Diyos na patuloy na kahabagan ng bansang Pilipinas. Kung ito man ay nasa panahon ng kanyang pagtutuwid ng patuloy na layunin upang tayo ay matuto, ay yun ang plano ng Diyos. At siya ang may hawak ng big picture. Meron siyang purpose kung bakit ipinaparana sa atin ang sitwasyon ngayon ng ating bansa. Bagamat tayo ay nagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi niya hahayaan ang bansang Pilipinas ay masira o ito ay tuluyang malugmok sapagkat patuloy tayong lumalapit sa Panginoon ng kanyang paglingap. Amen? Purihin po ang Panginoon. At kapag pinag-uusapan po ang ganyang mga sitwasyon, ang tinatawag na pagkatakot ay lumilitaw sa ating isipan at puso. No? At ang pagkatakot na ito, ang agam-agam na ito, ang pagkabahala nito sa araw ng kinabukasan ay minsan ay ibang psychological na dulot sa atin, sa ating isipan at sa ating damdamin. Kaya kung tatanungin natin maging sa kabuuan ng mundo na sa statistics nito, na ngayong latest statistics na 2026, siya po ay merong 8.3 billion na population. Pero ang dumaranas ng depression sa buong mundo ay nasa 332 million, no? Na tao. At sa nakaraang statistics nung nakaraang 2021 ay kung saan merong 359 million sa buong mundo ang nakakaranas ng anxiety disorder. At ang epekto nito sa ekonomiya sa buong mundo ay tayo ay nakukulangan ng 1 trillion kada isang taon dahil nga sa loss of productivity, dahil nga sa ganitong sitwasyon. Kung pupunta tayo dito sa New Zealand setting ay merong 5.3 million na population tayo dito at kung saan merong 1.5 million adults na kung saan ay nakakaranas ng some level of anxiety or depression. Latest statistics noong 2021 hanggang 2023. At meron pong 619,000 na kung saan ay nakakaranas ng high o very high na kung saan level of anxiety, psychological distress ayon sa statistics noong 2024 hanggang 2025 sa New Zealand Health Survey. Kaya po, kung tatanungin naman nyo sa Pilipinas na meron tayong 116 million na population, meron pong 29 million na kung saan nakakaranas ng anxiety symptoms. Bagamat hindi siya diagnose, ay simptomas lamang, no? Sintomas lamang ayon sa survey
na kung saan na nakarasan 29 million tayo mga kababayan, mga Pilipino, na merong sintomas ng anxiety disorder. At meron tayong 19 million na may sintomas ng depresyon sa ating kapwa Pilipino. Dumadami na, no? Lalo na siguro sa susunod na mga dekada o susunod na mga sandaang taon, no? Millennium na kung saan ay henerasyon ng AI, no? Yung mga hindi nakaranas ng tumbang preso, hindi nakaranas ng luksong tinik at luksong baka, hindi nakaranas ng patintero kapag bilog ang buwan. Tama ba? Hindi nakaranas ng touching rubber ba yun? Tama ba? Luksong tinik, hindi nakaranas ng piko. Ano ba? Chinese garter, yun, no? Hindi nakaranas ng na kung saan ay itong henerasyon sa susunod na mga henerasyon ay puro ang nakakaharap ay puro computer, no? Puro gadget, no? Kaya naman ay hindi natin alam kung paano pang tataas yung anxiety at depression sa mga susunod na henerasyon dahil sa nagbabagong panahon. Pero kung tatanungin ng bansang Pilipinas, siya ay nagdaranas ng 3.6 million kapag pinag-uusapan ng mental disorder. Ito ay diagnosed, ito ay confirmed. Alam nyo, ang pagkatakot na kung saan external factor kung bakit nakapagdudulot ito ng depression o anxiety or merong mang hormonal imbalances. Pero kung pag-uusapan yung pagkatakot na ito, sa isang banda ay nakapagbibigay ito ng magandang katangian. Bakit? Sapagkat naiiwasan natin yung anumang kapahamakan, nakapag-prepare tayo sa anumang bantang panganib. Napoprotektahan natin ang ating pamilya at talaga namang tayo ay nakapag-survive sa anumang mga emergencies na ating naranasan. Pero kapag ito ay uncontrolled, ito ay chronic, ito ay sobra, excessive, maapektuhan unang-una yung ating desisyon. Tuloy, hindi natin nagagrab yung opportunity kasi hindi tayo nagiging risk taker. No? Yung iba nga, meron akong kakilala ngayon ay tinitiis niya yung kanyang nararamdaman kasi natatakot siyang magpagamot. Pumunta sa GP dahil ayaw niyang malaman kung ano meron siyang sakit. No? Kaya tinitiis niya yung kanyang nararamdamang sakit. So, yung iba ayaw na mag-apply ng trabaho kasi nga ang pagkatakot na baka naman mabigo na naman siya o baka naman hindi na naman siya. Maraming negative na kaisipan. Yung iba ay ayaw nang manligaw dahil ilang beses nang nabasted. No? Hindi pa naranasan manligaw siguro. So, natatakot ng manligaw, no? Ayaw na makipagrelasyon dahil sa hindi magandang relasyon na naranasan. Yung iba ayaw ng mangarap dahil ang laging iniisip paano kung mabigo na naman at hindi niya makamtan yung kanyang pangarap. Kagaya ng aking nabanggit ay nakakaapekto ito sa ating kalusugan. Kaya minsan kahit na hindi tayo pagod pero feeling natin pagod tayo. No? Hindi tayo makatulog, hindi ayos yung ating pagtulog. Sino nakakatulog sa inyo rito ng 12 hours? Wala. No? So, kadalasan ilang oras na lang tulog natin? 7, 6 hours? 4 hours, no? Pero yun nga, iba ay talagang nahihirapang matulog ng 1 oras, 2 oras lamang ang pagkatulog, no? Sumasakit ang ulo. Nagkakaroon ng problema sa sikmura, no? Isang part ng kung saan ay merong psychological struggle. Naapektuhan ito yung ating emosyon at nag-struggle tayo sa nagkakaroon tayo ng hopelessness, anxieties. Kaya nagiging irritable tayo at lagi tayong nagpapatuloy dun sa tayo ay nababahala. Kaya naman naapektuhan ito yung relasyon natin sa ating kapwa, no? Isa doon ay nagwi-withdraw tayo, ayaw nating makisalamuha sa mga tao. Wala na tayong tiwala sa ating kapwa, no?
yung iba, dahil wala silang pagkakilala sa Diyos, ang kanilang ginagawa ay merong therapy or merong lugar na kung saan ay pwedeng puntahan upang masumpungan ng kapayapaan. Pero pag uwi, nandun pa rin, o mismong kahit nandoon sa lugar na yon, ay nandun pa rin ang pagkabahala. Pero merong mga tao sa banal na kasulatan, kahit na merong pagkakilala sa Diyos, ay natural yung pagkatakot. For example, si Moses, takot siyang magsalita sa harapan ng tao. Ako kahit na matagal na akong nagsasalita, sa bawat pagtayo ko, kinakabahan pa rin ako. No, kahit ngayon, kinakabahan pa rin ako sa aking pagsalita, sa pagharap sa inyong ngayong umaga. Si Elijah, kahit na siya ay nagtatagumpay at pinatnubayan ng Panginoon, nakaranas siya ng depression. Sabi niya, gusto niya nang mamatay. Samantalang nagtagumpay siya kasi feeling niya ay walang nag-a-acknowledge sa kanya, walang nagbubus ng kanyang moral. Bagkus ay sinawalang bahala yung kanyang pagtatagumpay at siya ay papatayin pa ni Jezebel. Si David, marami sa kanyang mga sulat ay bago niya i-claim yung patnubay ng Diyos ay nagpapahayag ng pagkatakot. At ang isang katibayan sa bagong tipan, si Pedro, kaya niya itinatwa si Jesus Christ dahil lamang doon sa natatakot siyang makilala siya bilang alagad ni Kristo, no? Si Alan Peter lang ata ang di natatakot kay Remulla, kay Jesus Remulla na ngayon ay nananakot ng mga senador, So, ganoon So, natural yung tawag na pagkatakot, part ng human emotion. Pero sa ating pananampalataya sa Diyos, ang tawag dito ay momentarily na pagkatakot, pagkabahala. Sapagkat meron tayong pananampalataya na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng courage upang tayo ay magpatuloy at magtiwala sa Panginoon. At ito ngang tinatawag na courage na ito ay hindi nangangahulugang tayo ay walang anumang panganib. Walang anumang pagkatakot, bagkus ito ay act of trust o pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng panganib o pagkatakot. At ito ay nagpapalago sa atin sa pananampalataya na nauuwi sa tinatawag na reverential fear. Reverential fear o liberating fear, na kung saan itong reverential fear na ito ay yung paggalang, pagrespeto, pag-honor sa Diyos, pagsamba sa Diyos, hindi dahil obligasyon, hindi dahil inuutos, hindi dahil sa duty, kundi itong reverential fear na ito ay bunga ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen? So hayaan po ninyo na sa umagang ito, sa ating pagbulay-bulay sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, ay pamagatan po natin itong the blessing of trusting God, ang pagpapala ng nagtitiwala sa Diyos. Ito pong aklat ng Kawikaan ay sulat ni Solomon na kung saan ay meron pong 31 chapters na ang tema po nito, ang mga pinag-uusapan po dito ay koleksyon ng mga kawikaan o proverbs, mga analogies o mga paghahambing, mga saliwikain o sayings na kung saan ay binuo upang magkaroon ng isang matibay at matatag na kayarian upang magbigay ng panuntunan sa mga Hebrew people o sa mga Hudyo na kung saan ay merong pananampalataya sa Diyos. Ang pinakatema ng Book of Proverbs ay karunungan na makikita natin sa chapter 1 verse 2 na ang kahulugan po nito ay kahusayan sa pamumuhay, dulot ng pagkaunawa sa katotohanan. Dulot ng pagkakilala mo sa Diyos ay nagkaroon ka ng kahusayan sa pamumuhay. Dulot ng iyong relasyon sa Diyos ay nagkaroon ka ng kahusayan sa pamumuhay. Isa po sa kilalang-kilala dyan ay yung salitang Methodist. Kaya po tinawag na Methodist, hindi po dahil doon sa kaayusan ng pagsamba, kundi ang binibigyan po kapag pinag-uusapan po, narinig po ninyo anong church nyo? Methodist. O merong sounds like the word Methodist, ay hindi po nangangahulugang in order lahat, disiplinado ang lahat, nasa ayos lahat, systematic lahat, hindi po yun ang tinutukoy. Na pag narinig po natin sa itang Methodist, sapagkat yung isipan po nung nanguna na si John Wesley about Methodism, ang kanyang binibigyan diin nung panahon na yon ay kaayusan ng pamumuhay. Kabanalan. Kabanalan ng kanyang binibigyan din sapagkat siya po ay nasa kalipunan
ng mga liberal theology, na malayang kaisipan na para sa kanila, okay naman yung ganitong klase ng pamumuhay. Kaya si Methodist, si John Wesley ay bumalik sa tinatawag na Methodism, nang ibig sabihin ay kaayusan ng pamumuhay, na kapag meron kang maayos na relasyon sa Diyos, malusog na relasyon sa Diyos, at malusog na pagkakilala sa Diyos, ito ay magbubunga ng maayos na pamumuhay. At kapag maayos ang iyong pamumuhay, magbubunga ito ng maayos na paikipagrelasyon sa kapwa. Amen? So, consistent siya. Laging it follows yung anumang bunga ng kusaan ng iyong maayos na relasyon. Kaya tinatawag na vertical relationship at magbubunga ng maayos na horizontal relationship. Amen? So, ganun po yung binibigyan ng diin na kung saan ay kaya sinabing wisdom, kapag meron kang karunungan galing sa Diyos, so merong maturity sa iyong pamumuhay. Amen? Okay, so, sabing gano'n, na ang pagkaunawa at karunungan ay nakabatay sa pagkatakot kay Yahweh. Yun nga po yung reverential fear o liberating fear. Ito pong Kawikaan chapter 3 verses 5 and 6 ay meron tayong tatlong bagay na makikita. Yung binibigyan ng diin, ito po ay relasyon ng ama doon sa kanyang mga anak. Si Solomon ay nagpapangaral sa kanyang mga anak. No? Ganun po yung setting. Meron po tayong ama na Diyos at tayo po ay kanyang mga anak. No? Kung sa Philippine setting, ito po ay araw ng mga tatay, yung mga tatay ay nangangaral doon sa mga anak. Ano po yung binibigyan diin dito sa verse 5 and 6? Una, magtiwala. Pangalawa, huwag manangan sa sariling karunungan. At sa lahat ng bagay, dapat kilalanin at alalahanin si Yahweh. No? Yun po yung binibigyan diin. At ang magiging bunga nito kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, nanangan sa Diyos, kinikilala at inaalala ang Diyos, ang sabi po nga nun, yung pangatlo, ito po'y magdudulot ng dakilang pangako ng pagpapala ng kanyang paggabay at patnubay. No, sabing ganun sa mga talata, kung atin pong titignan. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Sa Tagalog version, ganito po ang pagkakasabi, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. No? Kaya po, tignan natin yung mga bagay na ito. Atin pong himayin yung mga salita nito. Una, magtiwala kay Yahweh. No? Pinapayuhan po ni Solomon yung kanyang anak ng mamuhay na malubos na pagtitiwala sa Diyos. Na ganun yung setting, na sabi ganoon, pagtitiwala ng buong puso. No? Ito pong salitang pagtitiwala ay ipinicture out yung tinatawag na isang alipin na nakaluhod o nakayuko sa kanyang Panginoon na naghihintay ng utos ng kanyang Panginoon. Merong kahandaang sumunod kung ano man yung inuutos ng kanyang Panginoon. Yun po yung ini-illustrate, yun po yung pinipicture na meron pong isang alipin na nakaharap sa kanyang Panginoon at yung alipin na ito ay nakayuko, nakabow down sa kanyang Panginoon at sinasabing, ano po ang inyong maipag-uutos? Nandun yung total surrendering doon sa kanyang Panginoon. Ipinipicture out din dito yung tinatawag na isang tulisan na matapos siyang hulihin ng isang general, ng isang sundalo, ng isang pulis, ay itinaas niya ang kanyang kamay at talaga namang buong puso, buong isipan, na siya ay nagsosurrender at sasama doon sa humuhuli sa kanya. Hindi po katulad ni Bato na tumakbo, no? Kaya hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan si Bato, no? Okay, so ganun yung pinipicture out niya na kung saan ay dapat na maging kalagayan. Sabing buong puso. So tinuturing po kapag inalam po natin yung ano ba ang isipan ng mga Hebrew people kapag nabanggit yung magtiwala ka ng buong puso sa Diyos. Punta po tayo sa mind ng mga Hebrew people, ng mga Israelite people. Kapag pinag-usapan po yon, ang ibig pong sabihin ay ito po yung buong will nila, yung buong isipan nila, buong emotion nila, yung inner person, yung kabuuan ng kanilang. Parang sinasabi ni David, itong kaluluwa ko, itong lahat ng nasa akin ay magpupuri sa Panginoon. Yun po yung ganong kaisipan na kung saan ay buong puso kang magtitiwala sa Panginoon. Sinasabi mo na kung saan ay meron kang
confident ka sa Panginoon na kung saan doon sa kanyang pagkakilala mo sa Diyos bilang makapangyarihan sa lahat, great provider, manggagamot, na siyang merong hawak ng iyong kinabukasan, may hawak ng big picture ng iyong buhay, may plano sa iyo, nangako sa iyo na hindi ka iiwanan ni pababayaan man, ayun yung pagkakatiwalaan mo. No? Kaya nga doon sa bagong tipan ay binigyang pansin na ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kabalisahan. Ipinipicture naman doon yung meron kang malaking mabigat na dala na ibinababa mo sa paanan ng iyong Panginoon. Nang lahat ay pinagkakatiwala mo. Kaya nga lumitaw yung salitang bathala, o yung bahala na, mula doon sa salitang bathala, na kung saan ay merong kaisipan yung mga aministik ng mga ninuno natin na ang kanilang pagkakilala, ang tawag nila sa Diyos ay bathala, na at lumitaw hanggang mag-evolve yung salitang bahala na nangangahulugan po noon. Kaya sinasabing, laging bukang bibig ng mga Pilipino, bahala na. Yun yung sinasabing, ang Diyos ang bahala sa akin. Merong konotasyon, merong parang kaisipan na ang bathala ang bahala sa akin. No? Na hanggang sa mauwi na ito yung tinatawag na faith, yung F-A-T-E, na kung saan ay, kung yan ang mararanasan natin, kung yan ang aking destinasyon, yan ang mangyayari. Pero pagdating naman sa tinatawag na F-A-I-T-H, yung tinatawag na faith, ay kaiba doon sa prinsipyo nun, na kung saan meron tayong pananampalataya na ang Diyos ang siyang mangangalaga, magbibigay sa atin ng proteksyon. So, andun yung pagtitiwala, ganun yung pinipicture out. At sa pangalawa, sinasabi, huwag manangan sa sariling karunungan. So, pagtitiwala sa sariling karunungan ay nangangulugan po na para bagang sinasabi mo sa Diyos na mas marunong ka pa sa Diyos. Ang tawag po dito ng iba ay practical atheist. Meron kang paniniwala sa Diyos, pero ang iyong pamumuhay ay, ang iyong prinsipyo, ang iyong kaisipan, ang iyong katwiran ay hiwalay sa katwiran, pamantayan, at panuntunan ng Diyos. Yung tatawag na practical atheist. Na kung saan ay parang sinasabi mong, kapag ikaw ay nanangan sa sarili mong karunungan, parang sinasabi mong ang Diyos ay hiwalay sa iyo. No? So, kaya nga ang pinag-uusapan dito yung tinatawag na me first mentality o yung tinatawag na put God first mentality. No? Yun yung kinakausap ni Solomon yung mga kabataan sapagkat yung mga kabataan ay nandoon sa kaisipan ng me first mentality. No? Yung nature ng isang tao na me first mentality. Nung ako ay kabataan, ang katwiran ko noon, ang aking verse o ang aking panalangin ay my will be done. Yun yung aking katwiran, yun yung aking panalangin, my will be done. Ang aking verse ay Matthew 6:33, ano yun? Seek you first. Di ba? Kaya sumasama ako noon sa mission, nagmi-mission yung mga kabataan, masipag ang mag-mission ng kabataan noon, panahon ni Pastor Romulo de Oca sa Bagong Silang. It was 1992 nung nagmi-mission kami sa Bagong Silang. Kaya ako sumasama kasi hindi naman talaga sa misyon, kundi ang aking ginagawa, ebanjeligaw. Ebanjeligaw, no? Ayan. So, kasama na yung misyon, kasama na yung panliligaw. Sumasama ako sa mga gawain nun, hindi sa Bible study, kasi meron akong Bible study. Di ba, no? So, meron Bible study. At sabi ng pastor sa amin, mag-discipleship kayo. O, sinagawa ko naman, kaso nga lang, disciple chick yung aking ginagawa. O, di ba? Disciple chick, di ba, no? Kasi nga, me first mentality. So, nandun ako sa aking kaisipan na para bang nasa kalakasan ako, nasa kaisipan. So, ako yung maghahari sa aking buhay. So, pananangan sa sariling karunungan. So, yun yung nagbibigay ka ng pansin sa sarili mong kakayahan, sa karunungan, at hindi ka nanangan sa kapangyarihan at kalooban ng Panginoon. Nung pong last year ay chinek ako ng Panginoon sa ganong diwa, no. Ako kiniklaim ko sa aking reflection, chinek ako ng Panginoon, no. Nung in-apply ko ng partnership visa yung asawa ko at student visa yung anak kong bunso, ang tawag doon, na sila ay na-approve, no? 2024? Right? 2024. Tapos, in-apply ko uli yung pangalawa kong anak ng student visa.
So ang aking isipan, January. Ganun ako magsalita, January na andito na sila. No? So ganun yung aking, confident ako na ma-approve siya. Andun yung aking pananangan kasi binibilang ko yung mga linggo ng evaluation ng immigration officer. So titignan ko, eto yung sitwasyon. Kasi naging complacent ako, naging panatag ako na-approve na nga ito, siyempre ma-approve din yun. Ganun yung aking kaisipan. Kaya pag magtatanong, okay lang darating yung isa mong anak, January, dito na siya. Hindi ko binabanggit yung salitang kung kalooban ng Panginoon, darating siya sa January. No? So, yung aking panalita ay paragang pagyayabang na hindi, nandito na yung anak ko sa January. No? Dahil na-analyze ko yung mga sitwasyon. So, naging dependent ako, nagtiwala ako sa sitwasyon, sa mga papers na nahawakan ko at nababasa ko. At kapag tinatanong ko, ang sabi ko, nandito na sila sa January. Ang reflection ko during that day ay kasi December na decline, no? Kaya may record si David Sam nang na-decline siya sa immigration. So ang reflection doon ay totoo nasa atin yung pagpaplano pero nasa Diyos ang pagtatagumpay. Amen? Nasa atin yung pag-iisip, nasa atin ang lahat. No, kahit manalangin ka pero ang Diyos ang siyang nagbibigay ng huling hudyat. Siya yung nagde-decide, no? Kaya ang reflection ko ay huwag kang magmayabang sa sitwasyon, no? Sapagkat siya yung huling say, no? Kaya ang lagi kong banggit, kung kalooban ng Panginoon, darating yung anak ko. Ma-approve siya. So nag-apply ako, Lord, kung kalooban mo ay makakarating dito yung anak ko hanggang siya ay ma-approve. So huwag kang manangan sa sariling karunungan. Huwag kang marangan sa sarili mong huwag kang manangan sa mali-maletang pera, no? Kung meron mang ganong issue, no? Huwag kang manangan kung meron kang lakas at galing sa pagtatrabaho. Huwag kang manangan sa kumpanya na ito man na stable. Sabi mo, ang lakas ng kumpanya nito, ang laki ng kumpanya nito. Pero sa history natin, ang daming malalaking kumpanya na kapag binagsak ng Diyos ay ibabagsak niya. Ang daming malalaking tao, makapangyarihang tao kapag ibinagsak ng Diyos ay ibabagsak niya. Maraming magagaling na tao at matatalinong tao na kapag nagmayabang sa Diyos, nagmalaki sa Diyos ay ibabagsak niya. Pero maraming mapagpakumbabang taong maliliit na walang pagmamalaki, na ang tanging pinagmamalaki ang kanyang Diyos ay itinataas ng Diyos. Remember si David, no? Si David, ang kanya lamang, hinahamak siya ng mga kapatid niya. No? Hinahamak siya ng buong kaharian ni Saul. Nung sabi niya, mapagtatagumpayan, kayang talunin yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos nung hinarap niya si Goliath. Di ba? No? Ang pinagmamalaki lang niya ay yung kanyang pananampalataya na tutulungan siya ng Diyos. Tinulungan siya sa oso, sa leon, magtatagumpay din siya sa Goliath na yan. So sabing ganoon, magtiwala ka ng buong puso sa Diyos, huwag kang manangan sa sariling karunungan. Pangalawa ay yung alalahanin si Yahweh sa lahat ng gawain, no? So alalahanin si Yahweh sa lahat ng bagay. Tinuturuan ni Solomon ang kanyang anak na magkaroon ng permanente at patuluyang ugnayan o intimacy sa Diyos, no? So kapag inaalala ang Diyos ay nandoon yung tinatawag na prinsipyo ng paglago ng pananampalataya, paglago ng relasyon sa Diyos. So, sa kinabukasan mo, sa future mo, ano man ang sitwasyon na iyong kinakaharap, ito man ay pagsubok, ano man ang mga suffering, ano man ang trials, ang sabing ganon, ano man ang iyong mga pangarap, ano man ang iyong gagawin, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan, magtiwala ka sa Diyos at lagi mong alalahanin ang Diyos sa lahat ng iyong gawain, no? So, andun yung ano yung magiging bunga nito kapag merong pag-aalaala at laging andun yung prinsipyo ng laging inaalala ang Diyos. So hindi daw po siya pwedeng paghiwalayin na kung saan yung pong ito po ay dapat na laging magkakambal, no? Na kung saan ang pamumuhay ng isang Hudyo, pamumuhay ng isang Kristiyano at yung kanyang relasyon sa Diyos ay dapat na ito ay hindi pwedeng paghiwalay. Kaya po nasasabi ko, kapag meron kang maayos na relasyon sa Diyos, ito ay magbubunga ng maayos na relasyon sa iyong kapaligiran.
So, sabi ganon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 na sinabi rin ni Solomon, alalahanin mo si Yahweh sa panahon ng iyong kabataan, no? Nandoon yung panawagan ni Solomon na kung saan nakamtan niya yung talino, nakamtan niya yung lahat ng bagay, pero ang lagi niyang binibigyan diin, wag itong mga bagay na ito, itong anumang iyong kakayahan ay walang saysay. Na ang pinakamahalaga ay ang Diyos, kaya ang sabi niya, alalahanin mo sa panahon na ikaw ay malakas, sa panahon na merong kang kakayahan, bago man lang ikaw ay manghina. Nangangahulugan po ito na dapat nating kilalanin si Kristo, magpasakop sa kanyang paghahari, hanapin ang kanyang kalooban, at siya ang manguna sa lahat ng ating mga desisyon. Inaalala ang Diyos hindi lang sa panahon ng linggo o pagsamba o sa mga iba pang mga gawain. No? Ang pag-aalaala sa Diyos ay 24 hours, no? 24/7. Yung pong Romans chapter 12 verse 1 na ialay mo ang iyong buhay banal at kadlugod-lugod sa Kanya sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba. So, doon sa prinsipyo ng talatang yon ay tinuturo ng banal na kasulatan na ang pagsamba ay hindi lamang araw ng linggo, kundi ang pagsamba ay 24/7. Nasa trabaho ka, ikaw ay sumasamba sa Diyos. No? Kung wala man si Pastor Jethro dito, yung kanyang espiritu, yung kanyang pag-isa sa espiritu ng pagsamba ay nandito. No? Nandun sa prinsipyo ng pinagkatiwala sa kanya ang pamilya, pinagkatiwala sa kanya ang trabaho, ito ay part ng ministeryo. Kaya ang ministeryo ay full-time lagi. Walang part-time ministry. Sapagkat yung trabaho mo is part ng ministry mo. Yung pamilya mo ay part ng ministry mo, at ang ministeryo hindi lamang nakakulong doon sa pagiging office ng pastor. Ako personally, no, kahit ako ay wala doon sa opisina ng authority or office of the pastor, pero hindi nangangahulugan, titigil na ako sa pagmiministeryo. Papasalamat nga ako sa Harvest Family Church na binigyan ako ng pagkakataon na ako ay ma-express ko yung aking paglilingkod sa Panginoon. Katulad ng ganitong umaga na ako ay nakapagsesermon, nakapagtuturo, nakapagbibigay ng pagpapayo. At yun yung buhay ng isang Kristiyano. Pag ikaw ay isang Kristiyano, you are engaged sa ministry. Sapagkat part ka ng body of Christ. At pag part ka ng body of Christ, ikaw ay tinawag para magministeryo. Automatic yun. No? Wag natin sabihin, ako ang part ko lang dito, nakaupo. No, meron kang ministeryo. Ang maaaring ang ministeryo mo ay nasa process ng pagtutuklas sa corporate worship o corporate ministry. Pero nagsisimula yung ministeryo mo una, yung iyong relasyon sa Diyos. Pangalawa, nagpapatuloy ang ministeryo mo sa iyong pamilya. Yung mga anak, no? Na kung saan pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yung pamilya mo, yung kamag-anak mo na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yung kapartner mo, pinagkatiwala. Kaya nga, nandun yung sabi ng Panginoon sa prinsipyo ng pinagkatiwala, you must cultivate. Ano yun? Pagyamanin mo. Pagyamanin mo yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos sapagkat yun yung ministeryo mo sa Panginoon. Na ang sabi nga nun, yun yung kaparaanan ng pag-aalaala sa ating Panginoon. So, ano man, ang 24/7, saan ka man naroon, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa paikisalamuha mo sa tao, kung meron mang pera, kung meron mang karelasyon, sa gitna ng paghihirap o pagsubok, sa ating pagpaplano, ang laging tinatanong, nakapagbibigay ba ito ng papuri sa Panginoon? No? Ito bang perang binibigay sa akin ng Panginoon, paano ito nakapagbibigay ng papuri sa Panginoon? Ginagamit ito para i-provide yung pangangailangan ng pamilya, sapagkat ang pamilya pinagkatiwala ng Diyos. Ito bang pera na ito, paano ito nakakatulong sa ministeryo ng Panginoon? Andito ang Harvest Family Church para magministeryo. So, makapagbibigay ito ng papuri sa Panginoon. Ito ay sa mga kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Itong pera na ito na pinagkatiwala sa akin, tutulong upang makapagbigay ng pagpupuri sa Panginoon. Amen?
Yun yung laging kaisipan na kahit sa relasyon, sa relasyon na ito ay nakapagbibigay ng papuri sa Panginoon. Ito bang mga pagsubok na aking naranasan ay, ano ba ang bunga nito? Ano ba yung aking attitude? Ano yung aking pagtugon? Ano ang aking kaisipan? Ang aking bang pagtugon ay pagrebelde? Ang aking bang pagtugon ay paglayo sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok? O ang aking pagtugon ay pagpapasakop sa Diyos? Pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok ng buhay? Ito ba ay makapagbibigay ng pagpapuri kung ako ay magpapasakop? Makapagbibigay ba ng papuri sa Diyos kung ako ay tatalikod sa Diyos o lalayo sa Diyos? So putting God first, yun po ang pakahulugan ng lahat ng ito. So pangalawa, alalahanin si Yahweh sa lahat ng bagay. Pangatlo, at dito po ako magtatapos, yung dakilang pangako ng Diyos ay masaganang pagsubaybay. No? Ito po'y pinagkatiwala sa mga magulang. Sabi po sa Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito malilimutan. No? So, andun pa rin yung relasyon ng ama at saka doon sa kanyang mga anak, na kung saan andun yung pangako na kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, nagtiwala sa Diyos at inalala ang Diyos, ay nandun yung kanyang masaganang pagsubaybay. Ano po ba yung mga pangako na ito? Makikita po natin yung patnubay sa iyong tatahakin. Sabi sa verse, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yung pong sinabi sa Awit chapter 23 verse 6, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakilanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Sa English version, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano pong ibig sabihin nito? Nangangalagan po ba nito na kung saan ang sabi nga nun, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, ay nangangalagan po ba nito magiging smooth yung buhay? Nangangalagan po ba na ito na magiging easy ang buhay, wala pong suffering, wala pong trials, at laging yes ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin? No. Si David po mismo yung nagsabing, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pero siya rin po yung nagsabi sa mga unang mga talata ng Awit chapter 23, ang sabi niya, though I walk to the valley of the shadow of death. Diba, no? Parang ironic. Parang iba ata. Sinabi niya sa mga talata ng verse 4 and verse 5, though I walk to the valley of the shadow of death. Pero pagdating sa verse 6, sinabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bakit? Sapagkat ang pakahulugan ni David dito, ang buhay Kristiyano sa journey ng ating pananampalataya, ay merong mga pagsubok ng buhay. No? Pero sa mga pagsubok ng buhay, there is surely goodness sapagkat merong purpose ang Panginoon. Sa mga pagsubok, sa mga karamdaman, sa mga sitwasyon ng buhay, merong goodness sapagkat merong plano ang Diyos. At magbubunga ito ng lalo pang pagkakilala sa Diyos. Magbubunga ito ng lalo pang relasyon sa Diyos. Magbubunga na ito ng lalo pang pananampalataya sa Diyos. No? So, patnubay sa iyong tatahakin. No? Pangalawa, may malusog na relasyon sa Diyos. No? Kapag merong patnubay, nagtitiwala ka, nananangan ka sa Kanya, inaalala mo siya, at siya naman merong patnubay sa iyo, magbubunga po yun ng malusog na relasyon sa Diyos. Nagpapasubmit po tayo sa Kanyang kalooban, naghahari ang Diyos sa ating puso, nagbubunga po ito ng pagkakilala sa Kanya. Nagbubunga po ng lalo pang pagdepende sa Kanya, at nagbubunga ito ng lalo pang malagong pagsunod kay Kristo. Pangatlo, may paglago sa pananampalataya at pagbabago ng buhay. No? Sabi po sa Romans chapter 5 verse 2 and 5, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo Jesus, sinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. No? Nasa process, nasa journey ng sanctification, nagtitiwala, nananangan sa Kanya, may patnubay naman ng Diyos. Ano po yun? Ano po yung senaryo na yun? Ito po yung lumalagong pananampalataya
at binabago yung buhay. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng sirkumstansya ng buhay, nagbubunga ng pagtsatsaga. At yung pagtsatsaga na ito, nagbubunga ng mabuting pagkatao. Yung maayos na relasyon, nagbubunga ng Christ-like character, binabago ka ng Diyos. Alam niyo po, ang tao, posibleng hindi ka bigyan ng pagkakataon na magbago. Laging isusumbat sa iyo ng tao ang iyong nakaraan. Ang iyong pagkakamali. 10 taon ang nakaraan, mula nang makilala ka, pag nagkita ka uli kayo, sasabihin, kilala ko si Jojit. Si Jojit, ganyan yan. Pwedeng ang tao hindi ka bigyan ng pagkakataon na magbago. Ang tao pwedeng hindi ka patawarin, no? Pero ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos at sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa iyo, ng kanyang pagpapatawad sa iyo. Bibigyan ka ng pagkakataong magbago. No? Binabago ka araw-araw. Bibigyan ka ng pagkakataong tumayong muli at patuloy na lumakad ng kaaya-aya sa kanyang harapan. No? Sabi nga noon, nagbubunga ng mabuting pagkatao, Christ-like character, at nagbubunga ng pag-asa. Lumalago yung pag-asa. Kaya po kung merong mang momentarily pagkatakot, o meron tayong kakilalang nagkakaroon ng depresyon, o merong Kristiyanong nagpapasimula sa pananampalataya at nakakaranas ng depresyon, alalahanin natin sa paghawak natin sa mga pangako ng Diyos at sa ating pananampalataya, si Kristo ay mas makapangyarihan kaysa sa depresyon, sa anxiety ng buhay. Magiging matagumpay tayo sa mga pagsubok, sa anumang pagkatakot, sa anumang alalahanin sa araw ng bukas, sapagkat merong kapayapaan bunga ng ating relasyon kay Kristo. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kapag nagde-devotion kaming pamilya, yung mga anak ko talagang vocally sila ay nagsasalita. Sa prayer nila, sinasabi nila, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa kalooban mong makarating dito sa New Zealand. At kung kami man po ay uuwi sa 2028, ay purihin ka, Panginoon. Ganun yung kanilang ekspresyon, no? Bagamat mga bata pa yan ay, siyempre, nandun yung kanyang kaisipan na mag-stay dito. No? Lalo na si Anthem, sabi niya, ang dali lang pala ng pag-aaral dito. Easy. Sabi, ang dali ng pag-aaral. No? Kasi sa Pilipinas, talagang hirap na hirap silang sa pag-aaral eh. Nung nag-aaral sila dito, ang dali, kaya parang sa amin lang, okay na dito. Yan, no? Pero hindi dahil sa mind conditioning, ako naniniwala, faith conditioning. No? Dahil sila ay may pinangahawakang salita ng Diyos at nandun yung pagtitiwalang saan ka man dumako, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Kung dinala ka ng Diyos dito, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dalhin ka man sa Pilipinas, hindi ka pababayaan ng Diyos. Humawa ka lamang sa kanyang pangako. Magtiwala ka sa Panginoon at papatnubayan ka ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y humihingi ng tawad sa iyo. Magisnan mo ang aming puso na nag-aalinlangan, nananangan sa sariling aming kakayanan. Hindi sumusunod o tinatanggap ang iyong kalooban. Humihingi po kami ng tawad. Ang dalangin namin, Panginoon, katulad ng panalangin ng mga alagad, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ang aming malalim na pagkakilala sa iyo ay lumago. Ang aming relasyon sa iyo ay lalo pang lumago at lumalim, Panginoon. At makita namin na sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, magtiwala kami sa iyo. At nawa, saan man kami dumako ay ikaw, Panginoon, ang naitataas sa amin. Nakapagbibigay kami ng papuri sa iyo. Nakapagbibigay kami sa iyo ng luwalhati. Purihin ka, Panginoon, inyo pong pagpalain sa aming puso ang iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.